Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging marahas ang naging hakbang ngayon ng gobyerno hinggil sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal na sangkot sa korupsyon sa patuloy na pag-iimbestiga ng pamahalaan sa mga flood control projects. Si dating Senador Bong Revilla ay personal nang sumuko sa mga otoridad pagkatapos inilabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant nito sa mga kasong isinampa ng Ombudsman at ICI laban sa kanya. Mga kasong graft, malversation of public funds through falsification of public documents which is non-bailable, at plunder dahil sa pagkadawit niya sa mahigit 96 million pesos flood control ghost projects sa Pandi, Bulacan kung saan siya ay tinuturo ni D.E. Alcantara at ng mga BGC boys na nagkulimbat ng 30% kickback. At ayon pa sa latest information ay isusunod na di umano ang iba pang mga sangkot na senador. Sa ngayon ay gumagawa na ng mga paraan at kinakabahan na sina Senator Villanueva, Jinggoy Estrada, Escudero at 3 kongresista dahil isusunod na di umano sila ng Ombudsman at Sandigan Bayan. Nabunyag din na ginagapang di umano ng abogado ni Villanueva si D.E. Alcantara at kinausap na bumaliktad na at bawiin ang mga salaysay nito hinggil kay Villanueva. Si Alcantara isa sa mga matitibay na witnesses dahil siya ang konektado kay Villanueva dahil pareho silang taga Bulacan. Kamakailan lamang ay sa muling pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado ay dumalo sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na ipinasubpena ng Blue Ribbon Committee upang matukoy ang papel nito sa malawakan pandarambong sa Kaban ng Bayan. Ipinatawag din ng committee si Batangas Representative Leandro Leveste kaugnay sa pagkuha nito ng Cabral files, ang mga mahahalagang files na hawak ng namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bilang chairman ng committee ng planning ng DPWH sa loob mismo ng opisina nito. Inamin mismo ni Leveste na nasa kanya ang Cabral files at ito turn over di umano nito sa mga nararapat na pagkakatiwalaang agency. Ginisa sa pagdinig si Bunuan at si Leveste. Dumalo din si D.E. Alcantara at DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nakatakda ang susunod na mga pagdinig sa susunod na mga araw. Samantala, business tycoon at multi-billionaire na si Atong Ang ay tinutukoy na ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy na pa rin ang natatanggap ng mga CIDG at NBI na mga impormasyon sa kinaroroonan ng tinaguriang gambling lord ng Pilipinas at ngayon ay tinuturing na number 1 most wanted ng bansa. Ito'y pagkatapos na inilabas ng korte ang arrest warrant nito kaugnay sa patong-patong na mga kaso hinggil sa mga nawawalang sabongero 4 na taon na ang nakakaraan. Nag-alok din ang DILG at ng gobyerno ng 10 milyong pabuya sa sinumang makapagtuturo ng kanyang kinaroroonan. Umalma naman ang abogado nito at sinabing siya nagpayo kay Ang na huwag sumuko dahil ayon sa kanya ay may mali di umano sa due process sa ginawa sa kanyang kliyente. Pinaniniwalaan ng marami na umeskapo na ito sa ibang bansa ilang linggo pa bago inilabas ang kanyang arrest warrant sa pamamagitan ng backdoor ng bansa kung saan hindi mahigpit ang seguridad doon. Nag-request na rin ang Philippine government ng red notice sa Interpol upang mapabilis ang pagdakip nito sa ibang bansa. Press conference, nag-press con itong si Amy Marcos at si Marcoleta. Present nila sa media at sa publiko yung tinatawag nilang minority report tungkol sa flood control anomalies. May sarili silang report, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga medyo nag-react si Senador Ping Lacson ngayong araw eh. Bakit sila gumawa ng minority report? Dapat isa lang naman ang report ng Blue Ribbon eh. Member naman sila ng Blue Ribbon eh. O, di dapat isa lang. Senate Blue Ribbon Committee Report. O, kumbaga sila, member sila ng Blue Ribbon Committee, hindi sila pwedeng gumawa ng sarili nilang report. Ang pwede nilang gawin, kung hindi sila sang-ayon sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, mag-aano sila, hindi sila pipirma sa committee report. Anyway, iba ang pag-usapan natin ngayon ito. Ang isang napansin natin, sa Senate Minority Report,
Na 500 pages daw yun? Bakit parang inabsuelto ang iba, pero si Villanueva, hindi? Ang ibig kong sabihin, doon kasi sa minority report sa minority report kasi, may nakalagay doon sino yung nire-recommendang dapat kasuhan, sino yung mga hindi. Ngayon, alam nyo ba, mga kabunyog, ang mga nirekomenda sa Senate Minority Report na hindi kasuhan, wala daw matibay na ebidensya, ay si Chis Escudero, si Jingo Estrada, at saka si Nancy Binay. Yun. Yun daw mga yon, wala naman daw matibay na ebidensya, kaya hindi raw dapat kasuhan yung mga yon. Pero ang dapat daw kasuhan, si Martin Romualdez talaga. Yun yung sabi ha. At kung may ebidensya daw, pwede rin daw kasuhan sila Saldico, si Bong Revilla, at saka itong si Villanueva at yung 17 na kongresista. Bakit ganun? Ang nirekomendang kasuhan ay si Romualdez. Ang sabi rin, pwede rin kasuhan si Saldico, Bong Revilla, itong si Villanueva, at saka yung 17 na kongresista na binanggit ni Diskaya. Ang tanong, bakit si Villanueva kasama sa nirekomendang pwede ring kasuhan? Pero ang pinalibre na hindi pwede daw kasuhan dahil walang ebidensya, si Jinggoy, si Chis Escudero, at saka si Nancy Binay. Bakit gano'n? Parang may ano tayo, may napapansin tayo, mga kabunyog, mga kabayan. At ito pa, hindi nakapirma si Joel Villanueva doon sa Senate Committee Report, Senate Minority Report. Hindi rin naman pumirma si Chis Escudero, hindi rin pumirma si Alan Peter Cayetano. Siguro, hindi na Pero, ang kapansin-pansin yung dalawang bagay. Hindi nakapirma si Joel Villanueva at ang rekomendasyon ng Senate Minority na wag kasuhan dahil walang ebidensya, 3 lang ang binanggit na wag kasuhan eh. Chis Escudero, Jingo Estrada, Nancy Binay. Si Martin Romualdez dapat daw kasuhan. Pwede rin daw nakasuhan si Saldico. Pwede rin daw kasuhan si Villanueva. Bakit 'di ba kasama nila si Villanueva? O bakit nire-recommenda nilang pwede rin kasuhan? Ito mga kabunyog, ipakita ko ito. Ganyan din yung pagkakabanggit sa ganyan yung pagkakabanggit sa ayan tingnan nyo mga kabunyog. Yan, basahin ko GMA News, the minority report. Tingnan, permado ng 6 sa 9 na minority senators ang binansagang minority report ukol sa flood control scandal. Ayon sa report ng Senate Minority Bloc, malinaw daw na nakaturo kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan. Base sa ilang mga naging resource person sa mga naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Base sa mahigit 500 pahinang report, ang iba pang nadiin sa pagdinig na sina dating Representative Saldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bunuan, 17 iba pang mga kongresista na maaari pa nilang makasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. O yan. Malinaw na nyo? Base sa mahigit 500 pahinang report, ang iba pang nadiin sa pagdinig na sina dating Representative Saldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bunuan, at 17 iba pang mga kongresista na maaari pa nilang makasuhan kung mapatunayang nagkasala sila.
Wala raw umanong sapat na ebidensya para kasuhan sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Patuloy sa paghingi ng panig ang GMA Integrated News kina dating Speaker Romualdez at iba pang mga nabanggit sa report. Courtesy, Office of Senator Marcoleta. Napansin nyo? Oh, napansin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Oh, nirekomenda nila na pwede ring kasuhan itong si Joel Villanueva. Minority report yan, ha? Oh, ha? Bakit ganon? Ha? Bakit ganon yung rekomendasyon ng Pumalas na ba sa minority si Ha? Sa tingin ba nila tinatraidor sila ni Joel Villanueva? Ha? Anyway, napansin lang natin yung ganon. Ganon yung napansin natin diyan sa na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kapansin-pansin eh. Hindi yan na itanong ng media kahapon. Bakit si Senador Joel Villanueva ay nirekomenda nilang pwede ring kasuhan dahil nadiin din. Ha? Nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Oh, ako binasa ko yung report ng GMA. Ha? Sinabi doon sa report ng GMA. Ano ang sabi sa report ng GMA? Ano daw? Ang sabi sa report ng GMA, dapat daw kasuhan din si Joel Villanueva kasama doon sa nire-recommenda. Pero kasamahan nila yan sa minority, ha? Ang hindi nila nirekomendang kasuhan si Jinggoy at saka si Chis. Bakit? Mayroon yata, parang mayroong nangyayari dyan, ha, mga kabunyog, mga kababayan. Anong tingin nyo? Ha? Anong tingin nyo, mga kabunyog? Ito yung Senate Minority Report. Oh. Yan yung kita nyo? Senate Minority Report. Sa Senate Minority Report, makikita nyo dyan, yung 4, hindi nakapirma si Cayetano, si Villanueva. Hindi rin nakapirma yung si Chis Escudero, hindi rin nakapirma. Siguro hindi lang nila makuha. Kailangan nilang ilabas na yung report, hindi nila mahagilap si Chis Escudero. Kaya siguro hindi nakapirma. Kasi hindi natin makita si Chis Escudero ngayon eh. Pero ang kapansin-pansin nga, si Joel Villanueva, bakit nirekomenda nilang pwede rin, nadidiin din daw sa pagdinig ng Blue Ribbon si itong si Villanueva. Medyo malaking palaisipan ito, mga kabunyo. Mukhang may nangyayari dyan. Hindi naman sa pero sa report nila, ganun ang magiging laman. Ang laman ng report ay kasuhan sila kasuhan sila Joel Villanueva, kasuhan din si Saldico, pero wala daw matibay na ebidensya kay Chis Escudero at kay Jinggoy Estrada. Bakit nagkaganon? Parang may nangyayaring hindi natin alam, mga kabunyog. Anyway, abangan natin kung anong magiging reaksyon ni Joel Villanueva dyan. Kasi mabigat din yung sitwasyon ni Joel Villanueva. 3 malversation cases ang nakasampa sa kanya. Humiling lang siya na mabigyan pa siya ng ilang araw para makasagot. Pinagbigyan siya ng DOJ hanggang January 26. Yan yung binigay sa kanyang extension. January 26, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito, Ano ito? Medyo may nangyayari dyan na hindi natin alam. Nagkakalaglagan yata ito. Nagkakalaglagan. Kasi bakit naman nila i-recommendang kasuhan si Joel Villanueva?
Kasama nila yan sa minorya eh. Ha? Oh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon ay unang araw ni Bong Revilla sa kulungan, mga kabunyog, mga kababayan. Matatandaan na natin na kahapon, mga kabunyog, kahapon si Bong Revilla ay dinala sa Sandigan Bayan, at pagkatapos na madala siya sa Sandigan Bayan, kinahapunan ay dinala kaagad siya sa Quezon City Jail sa Payatas. Ha? Yang nakikita niyong picture, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung wala kasing picture ni Bong Revilla kung saan siya ay nakadamit na ng preso. Yung may tatak sa likod na PDL, Person Deprived of Liberty. Walang picture niya, pero ipinatanaw sa atin ng BJMP, ito daw yung yan yung nakikita niyo sa picture, mga kabunyog, mga kababayan, yung nakikita niyo diyan sa picture, yan yung kulungan ni yan ang kulungan ni Bong Revilla doon sa Payatas. Ha? Bakit sa Payatas siya dinala? Kasi mga kabunyog, ang kulungan doon sa Payatas, yan yung kulungan ng BJMP. Yan yung kulungan ng BJMP. Ha? Yan, tingnan nyo. May makikita kayong double deck. Double deck. Yang double deck na yan, 10 yata silang PDL o preso na nakakulong dyan. 10 sila. Kaya ibig sabihin, ang makakasama ni Bong Revilla dyan, yung mga officials ng DPWH ng Bulacan, nang kasama niyang nakasuhan, anim sila eh. 6. O, yan sila. Ngayon, sa loob ng kwarto na yan, mga ilang kama na ganyan, double deck. Double deck yan, nakikita nyo? Tapos tingnan nyo ito, itong nasa kanan, yan yung CR. Kung makikita natin, yung nasa kanan, yan yung CR. Ayan yung nasa kanan, yan yung CR, mga kabunyog. Yung CR na yan, kung titingnan natin, 2. Yung isa dyan, paliguan. Yung isa, yung CR talaga. Yung toilet. Kaya, kung 10 kayo dun sa kwarto, mag-share kayo dyan. Tapos yung nakikita nyo dyan sa pagitan ng CR at saka yung kama, mayroong lababo. O dun ka, kung maglalaba ka or maghuhugas ka, dyan. Yan, mga kabunyog. Ngayon, sa balita kanina, gusto raw sanang bigyan si Bong Revilla ng kanyang pamilya ng mga ekstrang damit. Gustong bigyan ng ekstrang damit ng kanyang pamilya. Kaya lang hindi daw pinayagan ng BJMP. Bakit? Kailangan kasi yellow daw yung damit eh. Pwede namang magbigay ng damit yung pamilya, pero dapat yellow ang damit. Yellow. Kasi yan yung standard na gamit ng mga PDLs. Dapat tatkan sa likod ng PDL. Restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate yan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. Yun ang pinagbasihan naman ng ating Senate President. Ngayon, yung nga naman, sabi niya, sinabi ng Secretary of Justice, kailangan magano sila. Pero wala po sa batas yun eh. Wala talaga. We need to get more of these people kahit na mahira, kasi nga kailangan nating ma-identify yung ugat, yung pinakamalaking isda. Kung wala kayong protection na ibibigay sa kanila, ba sila magsasalita? Initially, he mentioned 17 congressmen. Meron po bang pinatawag na 17 congressmen? So, saan tayo pa? Ano sabi nila? Co-buddies.
hearing, you're planning to pursue that angle po yung kay Yusek Olivar, then yung binanggit nyo po yung kay Adrian Bersamin, i-request nyo rin po ba na ipatawag yung Adrian Bersamin? Parang yan ang gusto ng media. Sige, gawin natin. Pero, hindi. Kasi kahapon din po, di ba na ilang beses, parang at least twice po yata na binanggit ni Yusek Bernardo na pinaninindigan niya kung ano na yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na wala siyang babaguhin. Hindi ba kayo nagtaka? Hanggang doon lang. Dininay, naninindigan ako. Ba't hindi natin ipursige? Eh, hindi naman ako ang chairman. Kaya naman. Sir, may we know sino-sino pong pumirma sa minority report? All minority members? 6 out of the 9 members of the minority. Kasama si Sen Aimee. Sir, I'm sorry sila. Ma'am, sinabi niyo kasi agree kayo sa laman ng minority report, may mga pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto niyong isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiscay, sana ba yung mga yun, ano? Marami kasing sinabi doon na talagang napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Yan, nababanggit. Tapos hanggang dun lang, papara. Hindi ba dapat pursigihin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Trigive, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado. Ano nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh. Laging may kulang. Laging pinapara. Whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam nyo, napansin nyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Trigive, dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa GAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Gusto ko ipurso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So with due respect to the chairman, dapat bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba? Yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian, sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, di ibigay na sa atin yung authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni Congressman Lian o yung kopya na sinasabing meron yung bilyonaryo at yung iba pang media at yung nabanggit na rin ni Chairman Lacson. Dapat ay dito makikita yung vigilance ninyo. Kasi kung hindi nyo napansin, bigla nilang sinabi in relation to the Cabral files, kasi we're talking about how are you going to authenticate or to validate the Cabral files. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document or a private document? Hindi sila kagad makasagot. Bakit ko po tinanong yun? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo, sinabi niya, tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kakailangan? Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic study on this. Alam niyo kung ano sinasabi sa best evidence rule under the Rule 4 of these new rules on electronic evidence? The best evidence, ikumpara mo lang yung hard copy and the doon soft sa copy. electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document na siya.
Alam po yung sinabi niya, yung daw computer ibinigay sa ano. So wala nang mababalidate dito. Turuan na sila ng turuan. Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi ibabalidate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? The Cabral files is an extensive files. Kaya lang, sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Leviste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi man siyang gumawa nito eh. Humingi lang siya. Ang pwede rin niyang is-testify the manner on how he accessed these files, how he obtained these files. So, ngayon po napupunta tayo dun sa parang bitin na bitin eh. Parang walang gustong umusad eh. I can feel that. Just my personal opinion. Kung may susunod na hearing po ba, would the minority be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita niyong butas doon sa hearing? What do you mean by that? Minority cannot lead, it's always the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang doon sa mga points that you mentioned today. Kung yan ang gusto nyo mangyari, that is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. At kayo po sa minority, sir, napag-usapan niyo na po ba, since you have all these issues, mga points na na-raise about dun sa naging takbo ng hearing kahapon, napag-usapan niyo na po ba kung ano yung magiging participation ng minority in the next hearings kung meron? Napag-uusapan naman namin talaga. Kaya lang, yung dahil minority nga kami, at kung minsan, mabuti kahapon dahil kukunti kami initially, sabi ni Chair Ping, sige, bigyan namin kayo ng 15 minutes. Medyo okay naman yun. Pero pagka yung maramihan na, 5 minutes na lang kayo, di ba? Sir, sino yung dalawang minority na hindi po pumirma sa minority report? Actually, tatlo. Kasi 6 lang yung... Si former Senate President Cheese, hindi siya pumirma because he's not a member of the Blue Ribbon Committee. Si Senator Alan naman at that time kasi may sakit siya. At si Senator Joel naman, pinababasa niya raw muna. Pasensya ka na bro, sabi niya. Alam mo namang meron akong kaso, so pinabasa ko muna mabuti para hindi kami malagay sa alanganin kung sakasakali. So, Kailan nyo nga po ulit, sir, nilabas eh? December 10. officially, binigay namin December 10 sa office ng Senate President. Pero nilabas ko sa media yung December 11, yung Eye Care Forum in Quezon City. Yes? Meron po ba sa leadership na nagpipigil sa inyo o may sinasabihan kayo to prevent you from pursuing kung ano yung mga tanong o anggulo na gusto nyong i-pursue sa Blue Ribbon hearings? Wala naman. Wala naman. Nakikita ko nga marami kayong gustong ipulso natin. Ang gusto ko lang makita talaga na parang consensus ninyo ito ang ating suriin, ito yung suriin natin, ito yung pulso natin. Parang nakikita ko, kung tama ako, kung yan ang gusto ninyo, at sa susunod na hearing, masasabi ko na humarap ako sa media, kaming dalaw ni Sen. Aimee, na ito po ang gusto talaga ng members ng ating Philippine media. Pwede ko bang sabihin nyo? Hindi, tumatango ka lang. Yun, okay. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Sen. Hindi, Ping. 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. Yes, 6 na ma'am. hearings. Yes, ma'am. As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Aimee, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright
yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa, at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyadong-detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 Tamarin,